RCC Manila approach. RCC. ABC 522 PIREP unable to control the aircraft at time 0115 and intends to ditch around Manila Bay. Radar contact loss at time 0116, 8 miles west of Manila. Ipinamalas ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang kakayahan at husay sa pagresponde sa mga sakuna, partikular na ang isang aksidente sa eroplano. Sa pamamagitan ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination, isinagawa ng Civil Aviation Authority o CAAP ang Search and Rescue Exercise o SAREX 2026. Isinagawa ito sa Manila Bay sa paligid ng Dolomite Beach. Nagsanib puwersa dito ang mga kaukulang government agencies kabilang na ang Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection o BFP. Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario, ito ay simulation at aktual na pagsasanay kapag nagpatupad ng aircraft ditching o sapilitang paglapag ng eroplano sa tubig. Ito ay nagsisimulate tayo ng may accident, aircraft accident, na ito ang napili nating venue, ditching, at paano i-organize ang Incident Command Center, i-alert lahat ng responders, at i-execute from alerting to the deployment of responders hanggang madala sa treatment facilities yung mga victims. So, yun yung kabuuan ng exercise natin. Search and rescue exercise. Sa aktual na pagsasanay, nagsimula ang alerto mula sa Air Traffic Management Center ng CAAP bandang alas 9 ng umaga. Isang chopper na may sakay na ilang rescuer ang ibinaba sa bahagi ng dagat ng Manila Bay. Nirespondihan ito ng PCG gamit ang ilang rigid-hulled inflatable boat kung saan dinala ang iba sa baybayin upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang ang iba ay sinakay sa pinakamalapit na PCG vessel kung saan nilapatan ng mga ito ng pangunang lunas ng mga medic unit ng ahensya. Mayroon ring firefighter patrol na nag-apula ng sunog sa kunwaring lumapag na eroplano sa Manila Bay. Sa isinagawang search and rescue exercise ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, umabot lang ito sa loob ng 1 oras. Ang nakikita ko dun sa procedure na sunod natin. Kasi yung pag-alert ng mga responders, ginawa natin real time. Yung pag-put up ng Incident Command Center, meron tayo. Tapos na-simulate natin yung rescue itself na may hino-hoist at saka merong mga yung mga kinukuha by boat at saka na-establish natin yung triads hanggang pagdala sa ospital. So nagawa natin yon. So para sa akin, we are quite successful having covered all the aspects of search and rescue up to the treatment facilities. Nilinaw naman ng opisyal na dumedepende ang pagresponde at tagal nito sa bawat sitwasyon at uri ng sakuna. May mga situation na ang search and rescue ay hindi sa dagat, kundi sa bundok at sa malalayong lugar. Pero ang tinitingnan natin is yung structure, yung organization, lahat ng involved, yung interagency coordination, at saka yung safety na gusto natin ma-assure yung riding public na meron tayong situation na ganito, na meron tayong capability na ganito para pag dumating ang sitwasyon na meron tayong mga accident and incidents, ready ang response natin. Ayon pa sa CAAP, dapat isagawa ang SAREX tuwing 2 taon alinsunod sa requirement ng International Civil Aviation Organization. Target ng mga ahensya na mapalakas pa ang kanilang kasanayan sa pagsasagawa ng mga pagresponde sa mga sakuna. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.